rin ini-interview po ating mga siyempre, kilalang mga lawmakers. Kasi minsan, ang daming fake news sa politika. Tama. Laging sabi nito, ito nagsabi, ito na, hindi mo na alam ano tunay o hindi. Tapos kung titignan lang nila yung thumbnail, sinabi daw niyang ganun. Wala naman. Totoo. Maganda, diretso na lang. Kung ano, Yes, thank you very much, Dr. Willie. So, kayo nag-convince kay Mayor Sara at that time? At that time, One of that? yeah, at that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday noong parang naalala ko 2021. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang president? Bilang Vice. Ah, okay. Para mag-tandem sila kasi tatakbo nga na presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulela, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Ano to, mga... mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na. Dito na ako sa Davao. Walang gulo. Ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan. Magulo. And, noong nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan. Kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakaya naman to. Wala naman siyang kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at yun, nag-resign na sa kabinete. Itong hidwaan, is this ilang percent pa misunderstanding lang? O baka hindi nagko-communicate? Maraming bulong-bulong? Di ba? Alam mo naman, di ba? Alam mo naman maraming manggagatong. Manggagatong. Oo, mga ambisyoso, mga interesado, naiinggit. So, sinisiraan yung isa sa isa. At yun, naintindihan namin at nakikita ko naman, grabe naman ang upak, ang banat, ang tiis ni VP. Kaya, wala na siguro kailangan magtanong. Obvious naman kung ano nangyari. Pag nakikita ko minsan, Sen Aimee, nakita ko minsan yung mga Duterte supporters, di ba? Oo. Medyo iba yung mga statement nila sa iyo minsan. Tapos minsan naman yung mga President BBM supporters. Nagagalit rin sa akin. Kaya nga eh. Hirap na ako eh. Tama, kaya nga. Ayan nga eh. Parang hindi ba pwedeng wala na ba, may way naman siguro magkaayusan? I think pag nagkaayusan yung bansa, gaganda naman. Diba? Ayun na nga yung dinadasal ko noon, na magkaroon ng unity team, pag United North, United Solid South, di sana solid na lang lahat. Wala na tayong iisipin, kundi kalusugan, kabuhayan, kaunlaran, kapayapaan. Eto nga, nagkagulo-gulo pa, nagkakaisa na, marami pang nanira. Nalulungkot nga ako, hindi ko nga alam kung saan tayo patungo ng ganito eh. Balik na naman sa bakbakan. Sa nababasa ko, lahat inaasa sa iyo. Nako! Punto lang dito kayo ng comment regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Cong yun po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa
mga personnel ng Office of the Vice President. Ma'am, clarification na po, nag-resign na po ba si Attorney Zulay? And when, Hindi pa siya nag-resign, pero nagsabi siya na mag-i-indefinite leave na siya. So, once ma-cleared siya dito, she will file an indefinite leave from the Office of the Vice President. Ang sabi ng Presidente, never say never kung reconcile kayo ng Will not comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. Message na lang sa mga supporters sa EDSA Shrine. Yes, oo. Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa EDSA Shrine. And syempre yung iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saloobin sa mga nangyayari ngayon. Dahil nagbabantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. And nagpapasalamat din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din sa mga pasyente. Malaking tulong yon sa akin, yung media, yung mga tao na nagbabantay. Si Senator Bato de la Rosa na hindi talaga niya iniwanan yung mga pasyente. Si Senator Bongo na nag-substitute sa akin dito. Ang laking tulong nun lahat, ninyong lahat sa akin dahil nakakadalawa ko, nagagawa ko pa rin yung mga iba kong kailangan gawin ng mga trabaho. Anong tawag lang po, ma'am? Ma'am, nag-usap niyo po ba kayo ni PRRD lately? Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak na maging presidente kaagad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ang ating presidente, si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, napakamahinahon na tao dahil din ang kanyang personalidad. Hindi pumapatol sa kahit anumang usapin na tingin niya makakasakit sa ekonomiya ng ating bansa. Nakita naman natin ang pagtatrabaho ng ating presidente kasama ng ating speaker. Wala silang ibang gustong mangyari kundi umangat ang kabuhayan ng ating mamamayan.